Ito ang ating bida na si Dolan. Isa siyang dragon na maswerteng nabuhay muli at na-reincarnate sa ibang mundo. Ating alamin kung ano ang naging buhay ni Dolan sa mundo na kanyang napuntahan. Sa pagsisimula ng kwento ay may isang dragon ang nakagapos gamit ang mga kadena. Kaharap niya ang isang misteryosong lalaki na nakaharap niya sa isang matinding labanan. Sa kasamaang palad ay tinalo siya nito at nagawa siyang itali kaya't hindi na niya nagawang makalaban pa. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang sirain ang mga kadena na nakakabit sa kanya. Bago siya tuluyang bawian ng buhay ay humiling siya sa itaas na sana ay bigyan siya ng pagkakataon na muling isilang at muling mabuhay sa isang mundo. Matapos nun ay unti-unti nang naagnas ang kanyang katawan at tuluyan na rin siyang naglaho sa mundo na iyon. Sa sumunod na eksena ay natupad ang kanyang kahilingan. Muli siyang isinilang sa isang mundo sa katauhan ng isang sanggol na lalaki. Laking tuwa ng kanyang mga magulang nang makita siyang ibinukas ang kanyang mga mata. Bukod sa kanyang tatay at nanay ay naroon din ang panganay niyang kapatid na isa ring lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang nanay bilang Dolan. Sa sumunod na eksena ay tuluyan ng naging isang binata si Dolan. Nakatayo siya mula sa hindi kalayuan habang nakatanaw sa kapaligiran. Maya-maya ay tinawag siya ng isang cute na babae at inaya na siya nitong umuwi ng nayon. Ang pangalan naman niya ay Eri. Itinanong ni Eri kung may problema ba si Dolan dahil malalim ang iniisip nito. Tumanggi dito si Dolan at pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng bata. Matapos nun ay kinuha na rin niya ang dala niyang basket na naglalaman ng mga gulay at umuwi na rin sila sa kanilang tinitirahan. Ito ang bayan ng Veren na nasasakupan naman ng kontinente ng Kingdom of Arcrest. Ang lugar kung saan muling isinilang si Dolan pagkatapos niyang masawi bilang isang dragon. Tahimik at payak lamang ang pamumuhay sa lugar na ito kung saan ang pangunahin nilang ikinabubuhay ay ang agrikultura. Araw-araw ay maagang gumigising si Dolan upang asikasuhin ang kanyang mga pananim sa kanilang kabukiran. Sa punto na yun ay 16 na taong gulang na din si Dolan. Sa kanilang lugar ay karaniwang namumuhay ng mag-isa ang isang kabataan pagtungtong nito sa gulang na 15 kaya't nagpasya si Dolan na mamuhay rin ng mag-isa. Nagpunta siya sa isang ilog upang maminwit ng mga isda kasama ang kanyang panganay na kapatid na si Dylan. Itinanong sa kanya ng kanyang kuya kung iimbestigahan na ba nito ang isang lawa sa kanilang lugar kinabukasan. Sumang-ayon dito si Dolan. Sinabi niya na isang buwan na rin ang nakalipas buhat ng maglaho ang mga lizard sa lawa na kanilang tinutukoy kaya't balak na niya itong puntahan. Sinabi ng kanyang kuya na hindi naman niya trabaho ang mag-imbestiga kaya't walang rason para pumunta pa siya roon. Sinabi ni Dolan na busy ang kanilang kapitan at ang mga kawal nito sa pagbabantay ng kanilang nayon kaya't siya na ang lalakad upang imbestigahan ang kakaibang nangyayari sa nabanggit nilang lawa. Itinanong ng kanyang kuya kung wala ba itong balak na isama siya. Tumanggi si Dolan at sinabi na huwag itong mag-alala dahil paparoon lang naman siya sa nayon upang mag-imbestiga. Matapos ang pangingisda ay naglakad na muli si Dolan dala-dala ang mga isda na kanyang nahuli. Binati siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa gaganda ng mga isa na kanyang nahuli. Sila ay sina Malaida at Albert. Sinabi ng mga ito kay Dolan na mag-ingat ito sa kanyang pagpunta sa lawa. Matapos nun ay naglakad na ulit si Dolan hanggang sa makarating na rin siya sa kanyang bahay. Habang inaayos ang mga isda na kanyang nahuli ay sinabi ni Dolan na maraming halimaw ang meron sa kanilang nayon kaya't masyadong busy ang mga tagapagligtas doon upang protektahan ang kanilang nayon. Matapos ang kanyang ginagawa ay dumating doon si Eri upang sabihin na oras na ng pagsasanay nito para sa kanyang mahika. Nagpunta si Dolan sa bahay ng kanyang mentor at ipinakita sa kanila ang isang mahika na natutunan niya. Itinaas ni Dolan ang isa niyang kamay at gumamit siya ng mahika na tinatawag na energy bolt. Sa isang iglap ay nahati ang nakatayong dayami na ginawa niya bilang isang target. Labis na namangha dito si Eri. Maging ang kanyang mentor ay humanga rin dahil sa kanyang ipinakita. Nagpasalamat naman si Dolan dahil sa pagpuri sa kanya nito. Kinahaponan ay nakilala naman ni Dolan ang isang magandang babae. Isa rin siyang mandirigma. Ipinakilala ito sa kanya ng isang matanda. Ayon sa matanda ay panandalian munang titira sa kanilang nayon si Christina. Nagpakilala si Christina kay Dolan at nagpakilala rin naman si Dolan dito. Nagkamay sila sa isa't isa matapos nun. Pagkatapos makipagkamay ay umalis na rin sina Christina. Napagtanto naman ni Dolan na may tinataglay ring mahika si Christina matapos ang pakikipagkamay niya dito. Matapos nun ay nagtungo si Dolan sa bahay ng kanyang mga magulang dala-dala ang mga gulay at mga hinuli niyang isda. Ayon kay Dolan ay napakalamig sa kanilang nayon tuwing winter at sobrang init naman tuwing summer. Binuksan niya ang pinto ng bahay at laking tuwa ng nakakabata niyang kapatid nang makita siya nito.
Siya naman si Marco. Binati si Dolan ng kanyang mga magulang at kinamusta ito. Ipinakita ni Dolan ang mga dala nito sa kanyang nanay kaya't nagpasalamat ito ng husto sa kanya dahil sa dami ng kanyang dinala doon. Matapos nun ay kumain na rin sila ng hapunan. Binati ni Dolan ang kanyang nanay dahil sa sarap ng luto nito. Habang kumakain ay sinabi ng tatay ni Dolan na nakakainip ang mamuhay ng mag-isa kaya't iminungkahi nito na humanap na ito ng kanyang mapapangasawa tulad ng kanyang kuya. Sinabi ni Dolan na nabanggit na din sa kanya ng kanyang kuya ang tungkol sa bagay na yun ngunit sinabi ni Dolan na gusto muna niyang enjoyin ang buhay ng mag-isa. Itinanong ni Marco kung tuloy ba ang pagpunta nito sa lawa kinabukasan. Sumang-ayon lang dito si Dolan. Itinanong naman ng kanyang nanay kung hindi ba delikado sa lawa na yun. Sinabi ni Dolan na huwag itong mag-alala dahil sisilipin lang naman niya kung anong kababalaghan ang meron sa lawa. Nagsalita ang kanyang tatay. Sinabi nito na binata na si Dolan kaya't hindi niya ito pipigilan sa kung ano man ang gusto nitong gawin. Sinabi niya na hindi ito tutol sa kanyang mga lakad ngunit mag-iingat itong mabuti nang sa gayon ay hindi mag-alala ng husto sa kanya ang kanyang nanay. Sumang-ayon dito si Dolan at nagpasalamat sa kanyang tatay. Kinabukasan ay naghanda na si Dolan para sa kanyang pag-alis. Bago siya umalis ay binasbasan siya ng isang babae para sa ikaliligtas nito. Nagpunta rin doon ang kanyang mentor at si Eri. Sinabi ng kanyang mentor na mapanganib ang kanyang lalakbayin kaya't pinag-ingat siya nito ng mabuti. Inabot naman ni Eri ang pagkain na ginawa nito kay Dolan upang maging pagkain niya ito sa kanyang paglalakbay. Matapos nun ay nagpaalam na si Nolan sa kanyang mga kasama at tuluyan ang sinimulan ang paglalakad. Sinabi ni Dolan na madalas sa lakayin ng mga lizard ang kanilang nayon ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang hindi nagpakita ang mga ito kaya't nagpresente siya na puntahan ang lawa na tinitirhan ng mga ito upang tingnan kung ano ang kakaiba doon. Matapos ang mahabang paglalakad ay narating na niya ang nasabing lawa. Pinagmasdan niya ito. Inalis niya ang suot niyang guwantes at pagkatapos ay idinampi niya ang kamay sa tubig ng lawa. Doon ay napagtanto ni Dolan na mas mataas ang Earth Elemental Power na tinataglay ng lawa kumpara sa Water Elemental Power na meron ito. Isang kalusko sa hindi kalayuan ang kanyang narinig kaya't hinawakan niya ang kanyang espada. Nagulat siya nang biglang magpakita sa kanya ang isang taong ahas na babae na tinatawag din na Lamia. Ang pangalan naman niya ay Selina. Labis na nagandahan dito si Dolan. Itinanong ni Selina kay Dolan kung mag-isa lamang ba ito. Sumang-ayon doon si Dolan kaya't natuwa ng husto si Selina. Umisip ng paraan si Selina kung paano aakitin si Dolan kaya't nagsasayaw ito. Hindi naman moari ni Dolan kung ano ang ginagawa ni Selina. Matapos sumayaw ay sinabi ni Selina na hindi siya nagpunta doon upang makipaglaban. Kasalukuyan pang nagsasalita si Selina nang biglang magpakita ang isang higanteng putik na halimaw. Pareha silang nagulat nang makita nila ito. Inumang ng halimaw ang kamay nito upang kuhanin sana si Selina ngunit mabilis itong napigilan ni Dolan sa pamamagitan ng paghiwa sa kamay nito. Kinuha ni Dolan si Selina at mabilis silang nagtago. Para namang walang nangyari sa halimaw dahil bumalik kaagad sa ayos ang kamay nito. Nagtago sila sa isang kabute upang hindi makita ng halimaw. Magsasalita sana si Selina nang takpan ni Dolan ang kanyang bibig. Itinuro ni Dolan ang buntot ni Selina dahil nakalabas ito kaya't mabilis din itong itinago ni Selina. Hindi sila nakita ng halimaw kaya't umalis na din ito. Sinabi ni Dolan kay Selina na isang uri ng Earth Elemental ang halimaw na iyon. Sinabi niya na marahil ang halimaw na iyon ang dahilan kung bakit naubos ang mga nakatirang lizard sa lawa na iyon. Nagpakilala si Dolan kay Selina at pagkatapos ay itinanong din niya kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala din naman sa kanya si Selina. Sinabi ni Dolan na napag-alaman niya na marunong gumamit ng magic ang mga Lamia kaya't iminungkahi niya kay Selina na pagtulungan nila na kalabanin ito. Payag sana sa kanya si Selina ngunit sinabi ni Selina na isa ring uri ng Earth Elemental ang mga Lamia kaya't hindi siya maaaring makipaglaban dito. Dahil sa sinabi ni Selina ay naisip ni Dolan na hindi rin ito makakapagbigay ng malaking damage sa halimaw. Sinabi ni Selina na mayroong unique spell ang mga Lamia kaya't maaari niya itong gamitin upang kalabanan ang higanteng putik na halimaw. Itinanong ni Dolan kung payag ba ito na gamitin ang kanyang spell upang tulungan siya nito sa pakikipaglaban. Dahil sa may gusto si Selina kay Dolan ay hindi na ito tumanggi at pumayag na din ito sa kagustuhan ni Dolan. Muli silang nagtago at anabangan nilang dalawa ang halimaw sa direksyon na patutunguhan nito. Ibinaba ni Dolan ang kanyang kamay pahiwatig kay Selina na simulan na nila ang atake. Nakita ito ni Selina at napagtanto ang hudyat ni Dolan. Dahil doon ay sabay silang lumabas at nagpakita sa halimaw. Inatake sila ng halimaw gamit ang mga bolang putik ngunit napigilan ito ni Dolan.
Ginamit ni Selena ang kanyang unique skill kaya't lumitaw mula sa lupa ang isang higanteng ahas. Pinaluputan ng ahas ang halimaw at kinagat ito sa kanyang ulo kaya't sinamantala ito ni Dolan upang lapitan ang halimaw. Malakas ang halimaw kaya't sa mabilis na oras ay natalo nito ang ahas. Nagawang makalapit ni Dolan sa halimaw kaya't inatake ulit siya nito at pinaulanan ng mga ball ang putik. Naiwasan ito lahat ni Dolan at nagawa niyang makatalo ng mataas at makaharap sa halimaw. Ginamit niya ang kanyang espada at sinabayan rin niya ito ng Dragon Expel upang mas lumakas ito. Sa isang hiwa niya ng kanyang espada ay nahati sa dalawa ang halimaw at sa mabilis na oras ay nasawi na din ito. Sobrang tuwa ni Selena dahil natalo ni Dolan ang halimaw. Dahil sa pagkatalo ni Dolan sa halimaw ay kumalat ang mga putik nito. Hindi ito naiwasan ni Selena kaya't nadumihan ang kanyang katawan. Nilapitan kaagad siya ni Dolan at tiningnan ang kalagayan nito. Kinamusta niya si Selena kung ayos lang ba ito. Nakita ni Dolan na hindi naman nasaktan si Selena kaya't nagpasalamat siya rito dahil sa pagtulong sa kanya nito. Muli ay nagpakilala siya kay Selena at sinabi na siya ay nagmula sa Beren Village. Sinabi niya kay Selena na bago ang lahat ay kailangan muna nilang linisin ang katawan nito at patuyuan ang damit nito upang hindi ito magkasipon. Kasabay ng pagkamatay ng halimaw ay nag-iwan din ito ng 3 makikisap na mga bato. Kinagabihan ay sumilong muna sila sa isang pwesto upang magpahinga. Nagluto rin si Dolan ng makakain upang kanilang pagsaluhan sa hapunan. Habang nagluluto ay itinanong ni Selena kung hindi ba natatakot si Dolan sa kanya. Itinanggi ito ni Dolan at sinabi na hindi ito natatakot sa kanya dahil kakaiba ito sa mga Lamia na nakasalamuhan na niya. Sinabi ni Dolan na hindi pangkaraniwan sa mga lugar na yun ang mga Lamia kaya tinanong niya si Selena kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Selena na may batas sa kanilang mga Lamia na kapag tumuntong na ito sa edad ng 17 ay kailangan na nitong umalis at humanap ng kanyang mapapangasawa. Sinabi ni Selena na kaya siya nandoon ay naglalakbay siya upang hanapin ang lalaki na kanyang mapapangasawa. Naantig si Dolan sa mga sinabi ni Selena. Sinabi rin ni Selena na lahat ng mga Lamia ay ipinapanganak lamang na babae kaya tanging mga babae lamang ang nagiging anak nila. Sinabi niya na ang mga Lamia ay isang uri din ng mga ahas na nagtataglay ng lason sa kanilang mga katawan kaya't kailangan nilang pumili ng isang lalaki na malakas ang pangangatawan at kayang labanan ang poison na mayroon sila. Dahil doon ay napagtanto ni Dolan na mahirap para sa mga Lamia na humanap ng mapapangasawa nito. Sinabi ni Selena na nakilala lang din ng kanyang nanay ang tatay nito sa isang paglalakbay. Sinabi niya kay Dolan na isa ring tao ito. Sumandok ng pagkain si Dolan at ibinigay niya ito kay Selena. Sinabi ni Dolan na hindi yun kasing sarap ng luto ng kanyang nanay ngunit panigurado siya na magugustuhan din niya iyon. Tinikman ni Selena ang niluto ni Dolan at labis siyang nasarapan dito. Sinabi ni Dolan na itinuro sa kanya ng kanyang nanay ang pagluluto noon. Sinabi niya na noong bata pa sila ay sabay-sabay nilang pinagsasaluhan ang luto ng kanyang nanay. Napansin ni Selena na masaya si Dolan kapag nababanggit nito ang tungkol sa kanyang pamilya kaya't sinabi niya na labis nitong mahal ang kanyang pamilya. Napangiti na lang doon si Dolan. Naalala niya ang mga panahon na isa pa siyang dragon kung saan ay mag-isa lang siyang nakakulong sa isang kuweba. Masaya nilang pinagsaluhan ang buong gabi pagkatapos noon. Kinabukasan ay nagpaalam na din sila sa isa't isa. Sinabi ni Dolan na sana ay mahanap ni Selena ang lalaki na mapapangasawa niya. Matapos noon ay nagkamay silang dalawa. Sinabi ni Dolan na babalik na ulit siya sa kanilang nayon. Sinabi naman ni Selena na tutungo siya sa gawing timog upang hanapin ang kanyang mapapangasawa. Sinabi ni Dolan na matapos ang kanyang paglalakbay ay maaari siyang lumibot sa kanilang nayon kasama ang magiging asawa nito upang ipakilala siya sa kanilang pamilya. Sumang-ayon naman dito si Selena. Matapos nun ay nagpaalam na sila sa isa't isa at tuluyan na ring naghiwalay. Abangan po muli natin ang susunod na kabanata mga kapogi. Tutok lang po palagi mga idol at maraming salamat po muli.